fearless forecast, prediction. At tingin ko, ang isa rito, papasok na sa finals. Pero isa rito, papalag. Isa pang game. So yun lang masasabi ko rito. Yan lang fearless forecast ko. Yung isang pair, na hindi ko rin alam kung sino. Yung isang pair dyan, papasok na sa finals, tatapusin na. Okay? At yung isang pares ng laro ay isa pa. Basta yung isa magkakaroon pa ng isang laro. Pero yung isang pares, papasok na. Yan ang fearless forecast ko, mga kabayan. Magandang araw mga ka-talkers, mga talkies, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Narinig naman ninyo mga kabayan yung ating pauna. Di ba? Fearless forecast lang po yan mga kabayan. Walang no strings attached mga kabayan. At ayan na nga po ang naging resulta. Okay? Yung isa doon ay nanaig. Pasok na sa finals. Yung isa pumalag pa, isa pang laro, mga kabayan. So, talakayan na natin ang mga nangyari ngayong araw na ito sa Final Four ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Let's go! Alright, simulan na natin na alamin ang mga pangyayari sa Final Four competition dito sa UAAP Season 88 Strength in Motion, Hope in Action. Let's start! Unang pares ng ating Final Four, NU Bulldogs versus DLSU Green Archers. Nanalo po, nanaig mga kababayan. Mga ka-EK, mga ka-UAAP, nanalo po ang De La Salle Green Archers 87-77. Good performance, excellent performance by Jacob Cortez and Mike Phillips. Also with the return of their two key players na inassume na ng ibang teams na hindi na babalik for the season. No? At maraming nagpapasalamat dito sa rehab and conditioning ng personnel o mga tao ng Lasal na merong kinalaman sa rehab, sa mga injuries ng mga players nila. Mabilis gumaling. Nakapaglaro si Mason Amos at saka itong si Kian Baclaan. Malaking tulong yan para sa Lasal. And because of that, kompleto yung lineup ng Lasal. Kaya naman nagulat itong NU Bulldogs. At some point, medyo natambakan pa nga sila no? Okay? So, tinangka nilang habulin pero De La Salle University was aware of what NU can do pagka sila naagrabyado at nahuhuli sa scoring. Kaya hindi pinabayaan ng Lasal na sila makahabol pa. 87-77 po ang final score po natin. Giving the Green Archers a day to fight once again. Okay? Keeping their hopes alive para dito sa finals, mga kababayan. Alright? Final score 87-77. Ang atin namang best player of the game is si EJ Goliena. Galing din to. Ganda ng nilaro nito si EJ Goliena. 11 points, 3 rebounds, 4 out of 7 from the field. At honorable mention dito kay CJ Makalalag. Maganda rin ang laro, ano? Alright. Timely 3-point shots when Lasal needed it most. Okay? So, everybody went on to score and to help to contribute dito sa laruan ng Lasal, ano? So, congratulations sa DLSU Green Archers. So, basag na yung twice to beat advantage ng National University Bulldogs.
Second game po natin, this was a very, very close one, mga kababayan. Nerve-wracking, gut-wrenching, okay? Nail-biting, edge of your seat, cardiac game. It went and boiled down to the last second, no? Sa drive ni Cabanyero, no? Hindi lang pumasok. Sayang, Tapos nakuha ng UP ang bola. Inihagis na lang yata ni Alarcon yun. Si Alarcon ba yun? Hindi ko lang masyado nakakita na, no? Pero nanaig po, tinapos na po ng University of the Philippines Fighting Maroons, no? Ang serye nila rin, well, masasabi nating serye, okay? Yung kanilang Final Four matchup against UST or the UST Growling Tigers. 82-81, winning by the skin of their teeth. So, pasok na po mga kababayan ang UP Fighting Maroons sa finals ng UAAP Season 88 Men's Basketball. Ayan, UP advances to the finals. Alright? Pero UST has nothing to be ashamed of. They work hard dito sa kanilang season 88. Okay, kaya lang medyo malungkot nga lang dahil graduate na to si Fortsky. Si Fortsky ba yun? O si Cabanyero mag-graduate na, or tsaka si Fortsky nga siguro, no? If I'm not mistaken mga kababayan, paki-correct na lang po. Kung si Fortsky ba or si Cabanyero, sigurado ako last year na kasi ngayon no? Okay, pero they work hard, no? To achieve kung anong meron sila ngayon, mga kababayan. So, na rin, malaking achievement na rin yung nakakuha nila or na nakamit nila ngayon sa season na ito. Okay, reaching this far, no? Naka number 3 kayo sa Final Four. Very good na yan, Very good na yan. Kaya lang, sa competition, kailangan may manalong isa. At yun na nga ang UP Fighting Maroons. Okay? So, 82-81. Best player natin dyan. Yan. Si Harold Alarcon. With 22 points, 2 rebounds, and 10 out of 12 from the free throw line. Alright? So, again, UP advances to the finals, mga kababayan. Okay. And, ayan na nga. Finals bound men's basketball ang Maroon 5. Naka naman, Maroon 5 no? Yan ang tinaguri ang Maroon 5, mga kababayan. Okay? So, ang schedule. Tingnan ngayon natin ang schedule. Okay? December 6, Sabado. Sabado na to. Sa Smart Araneta Coliseum. Bago yung Game 2 ng Final Four between LaSalle and NU. Kung interesado kayong manood nung 16 and under, juniors yata ito no? Nung panahon kasi namin, juniors yan Okay? Ito 16 and under. Okay? Pwede ko yung manood, Finals Game 1 ba? Maglalaban pala Bull Pops tsaka FEU Baby Tamaraws, Yan, sa alas 9:30 ng umaga. Okay, tapos sa kababaihan naman, Women's Finals Game 1. Ba? Panalo pa lang NU sa nanalo pala NU versus Ateneo kasi step ladder yan Okay? So natalo pala ng NU ang Ateneo. So maglalaban sa final sa women's, UST na walang talo. Okay? At NU Lady Bulldogs. Yan ay best of 3. Yung sa under 16, hindi ko lang alam kung best of 3 rin yan, Okay. Well, the mere fact na sinabi yung game 1, ibig sabihin may game 2 at saka game 3 yan. Hindi naman pwedeng dalawa lang. Kasi babawi yung kailangan bumawi yung isa. Okay? Alright. Now,
Separate tickets po yan mga kababayan ha. Dalawang ticket ang bibili nyo kung kung tatlong games ang panonoorin nyo. Okay? Should have a separate ticket for the Final Four Game 2 between LaSalle and NU. Okay? 3:30 p.m. po yan mga kababayan. Okay? So, yan po ang ating magiging schedule sa Sabado. Sabado na po yan mga kababayan. So, UP is going to watch this game very, very intently. Okay? So, very interesting yan. Kasi, sa elimination, 2 beses tinalo ng LaSalle ang UP. Okay? Ang NU naman, 2 beses panalo ang UP. 2 beses tinalo ng UP ang NU. So very interesting kung sino ang haharapin ng UP. Very interesting mga kababayan. Okay? So abangan natin mga kababayan ha. Ang laro kung sino ang makakaharap ng UP sa finals ng UAAP. Now, marami nag-aabang. Eto na naman. Ito, lang to. Hula lang talaga to. Sobrang hula. Okay? LaSalle has the momentum. Pwede nilang dalhin yan doon sa second game nila. Okay? Kaya lang I can see that NU has the capability of coming back. Okay? Making the necessary adjustments para makabalik sila, makakuha nila yung panalo. Okay? So I'm expecting a close game on Saturday. Parang UP UST. Okay? Hanggang sa dulo, hanggang sa kahuli-huli ang segundo, highly contested game ito mga kababayan, no? Alright? Na ang lamangan ito parang UST-UP, 1, 2, very slim ang laruan ng lamang mga kababayan. So yan lang po ang hula ko, pero ako I feel I have nothing against National University, pero ngayong kompleto ang LaSalle, they are a very dangerous team. They already have a capability of doing it twice against NU. So, ang fearless forecast ko dyan, mga kababayan, pwede ako magkamali ha, LaSalle versus UP sa finals. So, Sabado mananalo ang LaSalle. But still, it won't be given to them. The win won't be given to LaSalle on a silver platter. Sabi ng NU, ano kayo? Pahihirapan ko kayo. So, I'm expecting a very close game on Saturday. Pero I feel LaSalle will win and they will face once again the defending champions UP Fighting Maroons in the finals of the men's basketball UAAP Men's Basketball Season 88 mga kababayan. Patuloy po ninyo suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Paki-like na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi Sports din po mga kababayan. Wag ho kayo mahihiyang mag-subscribe ha. Subscribe. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!